Vice, good morning. Vice, bumisita po tayo sa cemetery. Ano po yung, sino po yung bumisita natin? Yes. Bumisita kami dito sa cemetery ng Danao City kasi nandito yung mga relatives namin sa Duterte side. At hanggang ngayon, hinahanap ko kasi yung saan yung libingan ng lolo ni dating President Rodrigo Duterte. Nung nakaraan, nandito na ako sa Cebu at sinabi ko na rin sa mga Cebuanos na tulungan nila kami hanapin kung saan nakalibing si Facundo Duterte. Siya yung lolo ni dating President Duterte. So hanggang ngayon, hindi pa namin mahanap. So every time na napapadaan ako sa Danao, doon na lang muna sa lahat ng relatives in the hope na baka nandoon yung buto somewhere sa mga libingan ng mga relatives namin dito sa Danao Cemetery. And dito naman sa Danao Church ay pupunta kami mamaya para magpamisa sa kaluluwa ng aking lolo si Facundo Duterte and si Zoila Duterte. Vice, kumustahin na lang din namin po yung si Rodrigo Duterte. Kumusta na po yun? Ano na po yung update sa kanya? So far, okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet. At nandun din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong. And aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So, ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the any governor? Wala akong interactions with mga governor candidates except kanina nasalubong ko yung isang candidate si Miss Pam Baricuatro. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon. So nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao. At masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte. At papasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko si candidate si Ms. Pam Baricuatro. Papasalamat ako dahil sinusuportahan nyo si Pangulong Duterte at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Ms. Pam Baricuatro bago pa man nagkaroon ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon ng 2025 May elections, ay magkakilala na po kami noon pa. Kaya hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at magkita. Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ang kandidato, pero what did you decide po na endorse sila Camille, sila Senator Amy at yung buong slit ng PDP? Opo, naalala nyo, galing ng memory mo. Naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education. Yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba ako tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang bugpong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP ako and then magkatandem kami sa elections. And silang dalawa sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong eleksyon dahil alam mo hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon.
Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, sa first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement. Ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon. No? Nahirapan ako i-balanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor noong 2010. Nung pagbalik ko noong 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay lalakad sa palibot. Ano yung pag-endorse sa kayo? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yun sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. VP, your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that Cebu is also a vote-rich province. Sa ngayon, wala akong sinasabi ng rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat sa mga tao dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte. At ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte. Gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yun ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man
isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin. Dahil napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Ma'am, 3 weeks na po before election. Opo. Regions for peace, campaign talis nila. Oo. Yeah, so far ngayon, wala kaming, wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung dalawang candidates, no? Hopefully, depende sa PDP, hindi naman kasi ako member ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, block voting na Duterte. So yun, umiikat ako, unang-una nagpapasalamat at pakita sa mga tao, binabalik sa mga tao yung pagmamahal na ipinapakita nila kay Pangulong Duterte, sa aking opisina, ang Office of the Vice President, sa aming pamilya. At pangalawa ay yun, yung pag-ikot at pagpapaintindi sa mga tao kung gaano kahalaga ang straight ang boto nila para sa 10 candidates ng Duterte. Ang kahalagahan nun ay maituloy kung ano yung nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga candidates na ito ay nagsabi sila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo, noong 2022, ang platform ay unity and continuity. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. So ito yung mga senators na nagsabi sila, naiintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pa bang plano kung halimbawa makompleto ang lineup nila na mag-join kayo sa mga meeting doon pa sa nila? At least your presence should be there. Kaya ang ginagawa ni PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP, and pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon, from Samar to Leyte, to Cebu, to Negros, and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng mga Duterte. Vice, gusto ko na makuha yung reaction nyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha na kampi sa Senado para sa impeachment hearing. Anong masasabi mo? Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yun sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. So, yan lang yung masasabi. May iba pa po ba kayong ikaw? Some members of the Congress are also saying na this is your political move. Any comment on this? Hindi mami. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At ang yung ginawa nila na injustice
kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits, at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nasabi naman ako na hindi ako sasali sa campaign na ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko oo, kaya ko yun gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sinabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Last question. Yung pag-arrest talaga, yun talaga yung nagpapago ng puso at desisyon na really to campaign for candidates. So, that triggered for really your, the change of heart, change of mind to endorse candidates. Yes, ma'am. Opo. Kasi nung una, sinabi ko nga, hindi ako sasali sa eleksyon na ito. Hindi naman ako kandidato ngayong election na ito. Wala namang presidential elections na darating na malapit na, malayo pa naman yung presidential elections. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Kinuha nila, sinasabi ko nga, it was called extraordinary rendition in international law. Kinuha nila ang Pangulo, sabihin nilang dinala sa ibang bansa. At doon nagkausap kami, sabi niya, wala na ako, hindi ako makakampanya, so pwede bang mangampanya ka para sa mga senator candidates para lang hindi daw mawala ng ulo ang Duterte senator candidates. Baka pwede lang mag-comment sa ICC Junkie Duterte's request para i-limit po ang mga witnesses who can present national ID for passport. That is best asked siguro no sa lawyer ni Pangulong Duterte sa ICC case niya kasi sila din yung nandoon sa loob ng korte nakikipag-usap sa prosecutors at gumagawa ng tawag sa ginagawa nila ngayon? Discovery process ng impeachment case. Last question. Reaction lang po, VP sa approval ratings na position. Yours increased po, the other three highest rank officials decreased VP. Yes. And then, performance rating. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko na sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang ng mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Magandang umaga.